Nakakasabik talaga ang umakyat ng bundok. Positibo ako ngayon dahil ito ang unang beses ko sa probinsya ng Sorsogon. Ito rin ang unang bundok na akitin ko sa Bicol Region. Ang Mount Pulog ay kabilang sa Pokdol Mountain Range na kinabibilangan ng mga bundok na may taas na lagpas 1,000 meters above sea level. Nasa timog silangan lang ito ng Mayon Volcano. Good afternoon. So, simula na ng trek namin. It's 1:25 ng tanghali. Sobrang init. Isang napakahaba at nakakapagod na biyahe. Tanghali na nang makarating kami sa probinsya ng Sorsogon. Pagkatapos mamili ng aming mga kakailanganin at kumain ng pananghalian, ay nagsimula na kami sa aming lakad. Lagpas alauna ng hapon, katirika ng araw. May mga puno man sa aming nilalakaran ay damang-dama talaga ang init ng panahon. So since nasa Bicol kami, ayan, may mga puno na ng pili dito sa trail papunta sa Mount Pulog. Mas maraming puno ng niyog. Nakakamigit kalahating oras na kami sa paglalakad. Ayan. Unti-unti nang nagkakaroon ng elevation. So it's 2 PM, sobrang init. Pahinga muna kami. At medyo malayo pa ang Mount Pulog. Panayad na ahon lang naman ang trail paakyat sa campsite. Maraming puno dito ng niyog. May mangilan-ngilan din na puno ng pili. At iba pang uri ng halaman at mga puno na natural na tumutubo sa bundok. So ayan, medyo gubat na talaga siya. May mga puno pa din ng niyog. Pero marami ng ibang klase ng halaman. Grabe, pawis ko dito. Sobrang init. So it's 2:34. Sabi nitong guide, mga 30 minutes na lang daw makakarating na kami sa campsite. So tingnan natin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kapagod, napakainit. Good afternoon. Bakit din po kayo? Opo, pabalik na po. Ilang oras pa po mula dito hanggang campsite? Malapit lang. Mga 30 minutes na lang po. Salamat po. Kayo? Salamat po. So mukhang totoo yung sinasabi ng guide. Meron tayong confirmation. Ayan, madami din pala yung nag-hike today. Wow! So ayan. Kita na ang dagat, ang karagatan. So ito na yung karagatan ng Sorsogon. Ganda. Nakawala ng pagod. Ang Mount Pulog ay nasa hilagang silangan ng Sorsogon. At dahil nasa silangan din ng bundok, ang jump o paakyat, matatanaw sa mataas na bahagi nito ang malawak na karagatan ng Pasipiko. Grassland na ang bahagi ng bundok malapit sa campsite.
Panahon na ng tag-araw kaya madaling magliyab ang mga tuyong damo. May bakas pa nga ng grass fire sa trail na aming dinaanan. Okay. So, 3:04, nasa campsite na kami ng Mount Kulog. So, ayan, sa harapan natin. Tagilid na tayo kung magsasamit tayo ngayon, Mount Kulog. Oo. Hindi naman mahirap ang pakyat hanggang campsite. Nasa 3 kilometro lang ito mula sa jump off. Sadya lang talaga na mainit ang panahon. Wala ring water source dito sa Pulog. Kaya kailangan na magbaon ng sapat na tubig. Nang makumpleto na ang grupo ay nag-init na kami ng tubig para makapagkape. Nag-pitch ng tent at naghanda na rin para sa hapunan. So ito na yung mga tent namin na naka-pitch. So hindi kami yung solo na magka-camp today dito sa campsite ng Mount Kulog. Sarap. So it's 4:58. Magpo-proceed na kami sa aming hike going to summit ng Mount Kulog. Wala. Maaga kaming gumising sa ikalawang araw. Mag-aalas 5 ng umaga na magsimula kami paakyat sa summit. Madilim pa ang paligid at dito talaga nagkaroon ng ahon na dire-diretso. Going to summit. Nandito talaga yung medyo mga ahon na. Established naman yung trail. (5:13) Rest lang ng konti. Ito nakakapagod. Gising na yung mga ibon. So it's 5:40. Medyo maliwanag na. From campsite, dire-diretso yung ahon. Dulas sapatos ko sa so puro assault na paakyat from campsite. So it's 5:54. Medyo foggy. Parang wala kaming magiging clearing sa summit. Pero malapit na kami sa summit. Yun nga lang. Susubukan namin hintayin kung magkakaroon ng clearing mamaya-maya. So I think ito na yung summit ng Mount Kulog. So it's 5:55. Nasa harapan namin ang crater lake pero wala kaming clearing. Medyo maaga pa naman. So baka sakali pag sumikat ang araw, mag-dissipate itong fog. Pagdating namin sa summit ay puti lang ang paligid.
Naghintay kami dito ng halos kalahating oras pero walang senyales na mapapawi ang mga ulap. Dismayado na nga ang mga kasama ko dahil napakahaba ng naging biyahe namin tapos wala kaming inabutang clearing. So, ayan, patapos ng mahabang biyahe. Ano papayag yung hala? Yung pag hindi ko babalikan to pa nakakainis. True. Nagpalipas pa kami ng ilang minuto at naalala namin na pwede namang bumaba sa Crater Lake. Mas matarik at mahirap ang trail dito pababa. So, bababa muna kami habang naghihintay ng clearing. So, i-check namin yung crater lake ng Kulog. So, ayan, extra challenge din itong pababa ng Crater Lake. Medyo mataas din pala siya. Pagdating namin sa ibaba ay bumungad sa amin ang isang sorpresa. Ang makapal na ulap na nagkukubli sa itaas ng bundok ay hindi umaabot sa mismong Crater Lake. Kaya mula dito ay makikita ng buo ang bukana ng bulkan. Isang nakamamanghang tanawin, ang tuyong lawa na animo disyerto na makapal na kagubatan na nakapaligid dito. Okay, 7:37. Babalik na kami sa itaas. So, doon kami nang galing kanina. Tapos, bababa. Doon sa kabilang side. So, ayan. Sobrang challenging ng paakyat from Crater Lake. Mas mahirap pa siya doon sa final assault namin kanina. Galing sa campsite. Ibang galak ang hatid ng mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. Kagaya ng magandang tanawin sa pag-akyat ng bundok. Hanggang sa susunod na akyat, ako po si Mond. Maraming salamat.